Pagpupulong ng National Commission of Senior Citizens at mga doktor ng Philippine General Hospital at ang isinusulong na retooling at rehiring sa mga senior citizens ating pag-uusapan kasama si Dr. Mary Jean Loreche, Chairperson at CEO ng National Commission of Senior Citizens. Dr. Loreche, magandang tanghali po. Hi, Asset Dale. Magandang tanghali po sa inyo at nakita ko po kanina si Yusek Aboy. Nandiyan din po kasama ninyo. So magandang tanghali po sa ating lahat. Good afternoon po. Good afternoon po ulit. Doc, una po sa lahat, maaari po ba ninyong ibahagi sa amin yung mga detalye ng inyong naging pagpupulong kasama ang mga doktor ng PGH? Ano po ang pangunahing layunin ba nitong inyong naging pagpupulong? Actually, Asek, Dale, ngayon pa lang kami magsisimula after nitong interview na ito kasi heto po ay matagal na naming pinag-usapan din na kami nga ay dapat magkaroon ng ugnayan with the yung ating mga Doctors for the Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Natandaan niyo po na dalawa ang aming sinabi dati when we were talking about mental well-being na ating mga nakatatanda, yung tinatawag nating dementia care and awareness at saka Alzheimer's disease awareness din. Ako malapit-lapit na ako dito kaya interesado ako. Kasama din ho sa layunin ng NCSC ang makapagbuo ng national program para sa intervention para sa Alzheimer's sa mga nakakatanda. Anong hakbang po ang nagawa na ho ng NCSC? Ito, una, gagawin natin, Yusek, no, na ang gagawin po natin ay ang ating pagkikipag-ugnayan sa ating mga eksperto, ang ating mga doctors para dyan, at kasama doon ay ang ating paggawa ng mga biphases or stages, no, in the rollout of the programs. Mauuna siguro ang awareness, pagpapaintindi sa ating mga kababayan, ano ba ang Alzheimer's o ano kaya ang dementia, ano kaya ang mga simptomas nito, bakit ka nagkakaroon nito. So mahalaga una yon bago tayo magsimula, mag-usap tungkol sa interventions. Meron bang mga gamot ito or wala? Sino ba ang dapat nating turuan upang sila ay mapangalagaan? Ang kanila bang mga kasambahay? Ang kanila bang mga kamag-anak? O pati ba ang communities isasali natin dito? So yan ay papalawigin natin sa pamamagitan ng ating pagkikipag-ugnayan sa ating mga eksperto. Doc, hingi na din po kami ng detalye sa... Apo, siguro Doc, ano na lang, paano po ba naisasaalang-alang ng NCSC yung mental health at cognitive wellness naman ng senior citizen sa bansa? Naku, alam niyo po, Asset Dale, kung titingnan natin, isa sa pinaka hinaharap ng ating mga nakatatanda ay yung tinatawag nating isolation, feelings of depression and anxiety. So kailangan natin yan maibalik sa kanila na sila po ay mahalaga sa ating bayan at sa ating community. So mahalaga po ang mental well-being nila. So sa ating mga programa, isa sa ating major programs ating community-based care centers, hindi lang pagkikipag-ugnayan sa mga eksperto, kundi ang tinatawag nating social prescribing. Yung tinatawag natin ordinarily yung pagiging marites o yung kanilang pagsusocialize, no, na kasama nila kasing edad nila at ang mga kabataan upang ito ay mapalawig ang kanilang pagkaintindi kung anong meron sa kanila sa ngayon. Baka dito may opportunity sila. Paano ho tinitiyak ng NCSC na ang mga livelihood opportunities ng mga akba sa edad ay kalusugan at kakayahan sa mga senior citizens natin? Ay nako, Yusek Aboy, maganda po yung tanong ninyo. Kung titingnan po natin, meron tayong ugnayan ngayon, no, sa National Institutes for Health, Institute of Aging sa University of the Philippines. Currently po, ginagawa na natin yung ating tinatawag na medical guidelines. So yan po, pag naayos na yan at naisa katuparan natin, ay magkakaroon tayo ng advocacies nito dahil kasama po ito sa ating requirements bago sila ay i-field natin para sa kanilang mga livelihood na pinipili nila. So aside from conducting the training, retooling and reskilling via TESDA at saka Department of Tourism, mahalaga na meron tayong medical guidelines, ika nga. Doc, sa ibang usapin naman po, paano naman po sinusulong ngayon ng NCSC yung retooling at rehiring sa mga senior citizens sa bansa? Ano po yung mga priority measures ninyo para magawa ito? Ang pinakauna, Asset Day,
ay actually nag-conduct tayo ng training needs assessment sa ibaba. Nag-conduct din tayo ng needs needs assessment. Sabi nga ano nga ba ang kanilang hilig pasukin? Ano ba ang kanilang interest? So bawat rehiyon magkakaiba yan. At kayo'y magugulat na ang number one na pinaka-importante para sa kanila pala for retraining and retooling ay for agribusiness. Isa yan. Pangalawa ay ginagawa natin. Bukas nandun tayo sa Kidapawan upang magkaroon sa unang round table discussion with the various stakeholders. Paano ba ihanda natin ang ating mga nakatatanda in terms of fruit preservation kasi maraming prutas doon So gusto nating tulungan sila kasama ang TESDA at saka ang DOLE para dito. Doc, ano naman po yung mga hakbang ng inyong komisyon para mapagbigay ng pagsasanay at oportunidad sa trabaho para sa ating mga senior citizens, lalo na sa mga walang pensyon? Maganda yan, Yusek. Kasi alam niyo, Yusek, yan ang programa ng ating Pangulo nang sabi niya, kailangan daw ang mga nakatatanda kasama pa ng nation building. So, sanabi ko kanina, nagkaroon tayo ng training needs assessment. Pangalawa ay pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang ahensya ng national government on a whole of government approach. Pangatlo, meron din tayong private sector engagements kagaya ng SM kung saan magpo-provide sila ng opportunity sa ating mga nakatatanda as part of their workforce and a venue for their products kung meron silang mga produkto. So yan muna ang ating ginagawa ngayon. At ang TESDA, meron tayong mga ginagawa ngayong mga modules upang ito ay mapalawig pa. Ano ang mga trainings na kailanganin ng ating older persons in search and for preparations of their livelihood of choice. Doc, hingi na rin po kami ng update sa mga hakbang ng Technical Working Group kaugnay ng pagbuo ng guidelines para sa hiring naman ng senior citizens. Kumusta na po ba ito? Nasaang step na po ba tayo? Nasa step 3 na tayo, Yusek, ASEC, Nasa step 3 na tayo. So matapos tayo nung una sa ating DWG with the Department of Tourism kung saan in-identify natin saan ang mga lugar at anong klase na mga opportunities sa Department of Tourism meron tayo. Tapos na tayo doon. Nandito na tayo, tinanggap na natin yung kanilang mga applications. Matutuwa tayo. Meron na tayong mga applications na ibinigay sa atin sa NCSC at meron doon sa DOT naman. So ang third step natin na pinag-uusapan ngayon ay yung conduct of training already. So meron tayong gagawing conduct of training lalong-lalo na pagdating dito sa Intramuros, pag sila ay na-field natin sa tour guiding o kaya sa ating mga national museum. So ngayong hapon, meron tayong pakikipagpulong sa ating mayor sa Manila, sa kadahilanan na kailangan partner natin ang local government unit para sa ating mga programa sa ating pangkabuhayan. Okay. Saklaw na po ba ng guidelines ang regularisasyon at pagbibigay ng social benefits para sa mga senior workers? Anong hakbang ho ang ginagawa ng NCSC para maisulong ho ito, Doc? Siguro, kung titingnan mo, Yusek, ang pagsusulong ng changes, ang ng employment status, ng benefits, batas kasi ang kakailanganin yan. So, mas medyo madugo yan at medyo mahaba ang proseso niyan. So, ang ating gagawin na lang ay una ay ang pakikipag-ugnayan sa LGU kung may kapasidad sila na sila ang magbibigay ng ating honoraria para sa ating mga seniors na babalik sa trabaho. Pangalawa ay ang private sector, kakausapin din natin para dito sa funding at saka sa training natin. So yan muna ang ating pwedeng gawin kasi pag sinabi mo mga benefits, wala yan dahil yan naman ay sabihin na natin na it will require a revisit of the law. However, we do not stop there. So tayo din ay makikipagpulong sa ating mga policy makers upang magkaroon din ng pagbubukas isip natin na i-revisit at tingnan natin yung ating batas requiring our working population kung anong age ba, hanggang 60 nga lang ba, hanggang 65 o baka pwede nating palawigin considering that the new normal today is 70 and not 60 or 65. Ma'am, siguro pahabol na tanong na lang po, isinusulong din po ng NCSC ang pagpapalawig ng voting hours para sa mga senior citizens. Ano po yung dahilan at layunin nito at may pag-uusap na po ba sa pagitan ng NCSC at COMELEC? Matapos yung ating midterm elections,
tayo po ay nakipag-ugnayan kaagad at nagbigay tayo ng ating findings, no, doon sa early voting hours sa COMELEC. At ito ay napag-usapan na namin ng mga directors nila dyan na gusto nating palawigin ito sa darating na eleksyon. Siguro lalong-lalo na sa 2028. At heto nga, instead na 3 oras lang na window period para sa ating mga nakatatanda, baka pwede naman na isang buong araw prior to the actual votation, no, for the general population. Pangalawa, nire-recommend din natin yung venue. Kasi napansin natin yan, nung nag-iikot tayo, nung nangyari yung ating voting na yan, medyo mga lugar na hirap ang ating mga nakatatanda pumunta at hanapin yung kanilang voting sites. Pangatlo, mahalaga din yung kanilang comfort. Kung masyado namang may init at saka nasa 3rd floor or 4th floor, mahirap nga naman sa kanila. Pangapat ay napansin din natin na wala tayong tinatawag na mga medical kits or yung mga make-up clinics, no? Kung saan, kung meron silang problema, ay may makaka-address ka agad sa kanila. Panglima, siguro, baka kailangan din natin ng mga drinking fountains or mga dispensers upang ma-hydrate sila ng totoo at hindi sila magka-problema pag mainit ang panahon. So, tama, Doc, no? May plano rin kayo na i-recommenda ang pagbibigay ng hiwalay na voting lanes at exclusive precincts para sa ating mga senior citizens. Tama, Doc? Opo, Yusek, kasama po yan sa ating rekomendasyon sa COMELEC. Pero I think paiigtingin pa natin yan sa pagpulong, no, with COMELEC in the coming weeks para sa kanilang paghahanda for the 2028 elections. Gusto lang natin na masiguro natin na yung ating mga nakatatanda ay talagang gamitin nila yung right to suffrage nila, at dapat naman talaga dahil that is actually a privilege and a right, no? Pero gusto nating masiayos yan upang hindi magka-problema ang ating mga older adults when it comes to voting day. Doc, mensahe nyo na lang po sa ating mga senior citizen na nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat po, Asset Dale. Kung titingnan po natin ang amin pong mga nakatatanda, kayo po ay talagang mahal po ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. At ang ating pong mga programa na sinusunod natin sang-ayon sa 8-point agenda ng ating Pangulo ay kasama po tayo dyan upang mapalawig ang inyong mga livelihood opportunities. Kagaya ng sinusulong po ng DepDev yung ating trabaho para sa bayan. Kaugnay po dyan at kasama din po tayo sa komisyon. Pangalawa, yun po inyong expanded centenarian cash gift. Tuloy-tuloy po nating iniro-roll out yan kasi naman din po ay kailangan din natin na magbigyan ng reward or award yung ating mga nakatatanda sa haba ng panahon na sila ay nandyan tumulong sa ating mga bayan, no? At pangatlo, meron tayong programang tinatawag na community-based care centers, at ito ay naparating na natin sa ating Pangulo kung saan ito dapat talaga ang patutunguhan upang maging preventive ang approach para sa ating mga pangangailangan sa ating mga nakatatanda. Naku, marami ho tayong natutunan. Sana nakikinig yung nanay ko sa At ang mga magulang sinabi ko rin. ni Chairman, no? Maraming salamat ho sa inyong oras, Dr. Mary Jean Loreche, Chairperson at CEO ho ng National Commission on Senior Citizens. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Yusek, at saka Asek. Maraming salamat po.